Bilang introduksyon, sino nga ba ang nagsulat ng Pantayong Pananaw? Si Jesus Salazar. Siya ay kilala bilang historian, anthropologist, at philosopher sa larangan ng kasaysayan at social sciences dito sa ating bansa. Isa sa kanyang kilalang gawa ay ang Pantayong Pananaw, kung saan ang gawa niyang ito ay ang nagbigay titulo sa kanya bilang Father of the New Philippine Historiography. Mula pa noon, ayon kay Salazar, napakalaking importansya na ng batayan ng kurso sa historiografiya, kung saan pinag-aaralan rito ang metodolohiya, filosofiya at pamamaraan ng pagsusulat ng kasaysayan. Kaya ayon sa kanya, ang Pantayong Pananaw ay lumitaw sa kanyang analysis ng mga fundamental na punto de vista ng pangkasaysayan sa proseso ng ating pagiging bansa. Ayon rin sa kanya, ito muna ay naging pangkami bago naging pantayo dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil ang wika ay banyaga at hindi naintindihan ng nakararami sa lipunang Pilipino. Pangalawa, ang tendensya ay tignan ng ating bansa bilang objektibo o paksain ng pag-aaral mula sa labas. Ibig sabihin nito, hindi mula sa loob, hindi rin para sa mga taong tagaloob, at lalong hindi nakasalalay sa mga konsepto, pandama at diwa mismo ng mga kalinangang Pilipino at mga kabihasnan ng Kapilipinuhan sa agos ng kasaysayan nito hanggang sa ngayon. Pero hindi umubra ang tuliksang ito. Ang importante noon para sa mga gumagawa ng encyclopedia ay maipakita lamang ang opinyon at pagkaunawa ng mga elite sa Pilipinas sa kanilang sariling kasiyahan. Dagdag rito, ang pangangailangan ng mga nakakapagpasya noon ay ang ipaliwanag at ipaintindi lamang sa atin at ang ating bayan sa mga tagalabas. Sa halip, naunawain natin muna mismo ito at ang sariling karanasang pagkalinangan. Kaya nakasaad sa isinulat na excerpt ni Salazar ay malabo ang pagiging tunay na Pilipino na encyclopediang binabalak noon. Ang tinutumbok ng diwang nito ay magkaroon ng isang bersyong Pilipino na mula sa banyaga para sa elite na Pinoy at sa kanyang kaunawaan sa Ingles. Atin naman tatalakayin ang Pantayong Pananaw. So ano nga ba ang Pantayong Pananaw? Ito ay tumutukoy sa mga panloob na pagkakaugnay-ugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pagkaasal, at karanasan ng isang kabuuang pangkalinangan. Ito ay ipinapahayag sa pamamagitan ng wika na ang ibig sabihin nakapaloob sa isang nagsasariling talastasan, diskursong pangkalinangan o pangkapiyasnan. Sa lahat ng wikang Pilipino, matatagpuan natin na ang konseptong kayo, kami, sila at lalong-lalo na yung tayo na tumutukoy sa nagsasalita at lahat ng kausap nito, pati ang mga wala. Halimbawa na lang ay ang pahayag na tayong mga Pilipino. Magkaiba ito sa ekspresyong kaming mga Pilipino dahil ipinapahiwatig nito na ang mga Pilipino lamang, hindi kasali yung mga tagalabas o mga banyaga. Ibig sabihin, madaling maintindihan ang kalagayan, konsepto, kaisipan at ugali dahil ito ay sariling lipunan at kalinangan na kapwa ay pinapahiwatig ng isang wikang naiintindihan nating lahat. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang isang mentalidad na natatanging kaisipan at pag-iisip na mahirap maintindihan ng isang dayuhan o tagalabas. Ito ay maihalin tulad sa isang sistemang sarado o ang tinatawag na closed circuit sa Ingles, na ang ibig sabihin ay isang nakapinid na pag-uugnayan o pakikipag-ugnayan. Nagkakaintindihan ng lahat na hindi na isinasaalang-alang pa ang mga bagay na nasa labas o panlabas. Sa makatuwid, ang lipunan at kalinangan ay may pantayong pananaw kapag alam na lahat ng gumagamit ng mga konsepto at ugali ang kahulugan at relasyon ng mga ito. Fundamental rin rito yung pagkakaroon ng isang wika, tulad na lang ng isang Tagalog, upang maging tulay ng pangunawa at komunikasyon sa lahat.
Iisa ang ginagamit na wika at madaling makita ito sa mga grupong etnolinguistiko noong unang panahon. Pati na ang relihiyon ay iisa. Subalit, nung dumating yung mga Kastila, ang relihiyong anitismo ay napalitan ng Kristyanismo. Ibig sabihin, dito makikita natin na unti-unti nang nawawala yung Kapilipinuhan, pati na ang ating pantayong pananaw. Meron naman tayong tinatawag na pansilang pananaw. Hindi hayag o halata sa mga kasapi ng may pantayong pananaw at sariling lipunan at kalinangan dahil iyon ang kinagisnan nila. Wala nang iba pang kalinangan silang natututunan maliban sa mga nakapasok sa kanilang batayang kalinangan. Para silang mga isda sa tubig at kung mapapalabas man sila sa kalinangan at lipunan, kailangan na ipaliwanag sa kanila ang mga gawa at ugali sa ibang kultura at lipunan. Ang pananaw na ito ay masasabing pansila. Parang ganito sila, ganito ang ugali nila, ganito ang mga tagalabas o banyaga. Yung pananaw na ito ay patungo sa iba, hindi sa kapwa. Meron din tayong pangkaming pananaw. Ginagamit ito kapag ang tinutukoy ang mga nasa labas o banyaga. Kinukumpara sa ibang sistema ng pag-uugali na ang mga kasapi ng naturang sistema ang siyang kinakausap. Maaaring gamitin ang sariling wika o kung ano ang mas laganap at nakakaalamang sa pag-uugnayang kultural o sosyo-politikal. Halimbawa, kung yung isang Tagalog ay pupunta sa isang bansa, kunwari yung bansang Brunei, ang wikang gagamitin nila upang magpaliwanag ay ang wikang Malayo o sa wikang Tagalog naman kung yung mga kausap niya ay nakakaintindi ng Tagalog. At ang panghuli ay ang pangkayong pananaw. Ginagamit naman ito kapag ang tinutukoy ay ang mga tagalabas tungo sa kaibahan nila sa mga tagaloob. Sa kabuuan, yung pinakabuod lang ng pantayong pananaw natin ay nawala at nawasak dahil sa kolonyalismo na ang sumira sa kabuuan ng mga etnolinguistikong grupo. Naimpluwensya nito ng Espanyol at Amerikano sa pagpapalaganap ng kanilang wika sa isang sistema ng edukasyon at dahil sa kanilang mga konseptong socio-political at kultural. Kaya hanggang sa kasalukuyan, yung mga Pilipino ay wala pa rin pantayong pananaw. Okay, so bago pa man dumating ang mga Kastila noong ika-16 na taon, wala pa kahit isang pantayong pananaw ang mga grupong etnolinguistiko sa buong archipelago. Ang nasyong Pilipino ay nabuo lamang noong ikalawang bahagi ng nagdaang taon. Nabuo ito sa pagsusumikap ng mga elite ng bahaging Kristiyano ng kolonyang Kastila. Halimbawa nito ay pagkatuto ng wikang Kastila at pagpasok sa kulturang Kastila. At tumuo na rin sila sa sibilisasyon ng kanluran. Ang tawag sa mga elite ay mga akulturadong grupo ng tao. Ladino naman ang tawag sa grupong natutong magsalita ng Kastila. Ginawa silang tagasalin at tagatulong ng mga praile sa ebanghelisasyon o pagpapasok sa Kristiyano ng mga Pilipino. Naging masalimuot ang pagtatagpong ito ng Kastila at Ladino at ang ginawa nilang pagsasalin ay napakahalagang aspeto ng kolonyalismo ng Kastila. Contracting colonialism naman, disertasyon na inilathala ng historiador na si Vicente Rafael na tumutukoy sa intelektual ng pagtatagpong kolonyal. Unti-unting pumasok ang mga Ladino sa sistemang kolonyal ng mga Kastila. Ang iba ay naging eskribanos, clerk or sekretaryo, katuwang ng mga alkalde dahil ayaw pa rin sila tanggapin bilang praile o Jesuita. Ang parang secular na Pilipino bilang grupong panlipun ay nagmula sa pangkat ng mga Ladino. Noong ika-19 na taon ay nagpatuloy ang pagsulong ng mga akulturado. Halimbawa nito ay ang Ladino at paring secular. Ilustrado naman ang tawag sa mga Ladinong formal na nakapag-aral. Sila ang mga namulat at nagkamit ng kalinawagan o naliwanagan. Sinabi ng mga Kastila sa kanila, kayo ay mga Ladino lamang at lahat ng nalalaman ninyo ay utang ninyo sa amin. Lumala pa ang dating puno ng mga praile hingil sa paring secular na Indio. Paring secular, mga paring naghangad na maging kaparis ng mga paring Kastila. Ayaw ng mga paring ito na sila ay malamangan. Kaya ang gusto nila ay sekularisasyon o pagpapaubaya ng mga parokya sa mga paring secular at hindi sa mga praile, na lahat ay Kastila, Kreolyo o Europeo. Kreolyo naman, tubong kapuluan na dahil pinanganak dito sa Pilipinas, tinawag or nagtawag sa sarili na mga anak ng bayan. Ayon kay Rizal, nang dumating ang mga Kastila, bumagsak pa nga ang kabihas ng katutubo dahil nawala ng interes ang mga Pilipino na pagyamanin ito. Pangkaming pananaw
Ito yung pananaw ng mga propagandista. Ibig sabihin, hindi ang mga kabalat at kasapi ng dati nilang mga kalinangang katutubo ang kanilang kinakausap, kundi ang mga nagkolonisa sa mga bayan at kalinangan sa kapuluan. Ang pagbuo ng kabias ng pambansa ay naligaw sa wikang banyaga at sa mga konseptong banyaga na hindi man lang itinugma sa sariling tradisyon. Nang dumating ang mga Amerikano, ang inatubag naman ng mga ilustrado ay ang ipakita sa mga bagong banyaga na ang Pilipino ay pwedeng maging doktor, abogado, inhinyero at sa huli pati na rin artista at mga sumasali sa mga beauty contest. Ginamit ang wikang Ingles noong panahong Amerikano upang ipagpatuloy ng mga bagong intelektual ang gawain ng mga ilustrado noong propaganda. Pantayong pananaw sa kasalukuyan. Ang pagkatatag ng nasyon ng mga elite ay nagbunga ng pagkakahati ng Kapilipinuhan at ito ay tinawag na dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Ang unang bahagi, ang kultura at lipunan ng akulturadong elite na ang wika ay Ingles-Amerikano pagkatapos maging Kastila. Kalawang bahagi naman, ang kalinangan at lipunan ng bayan na ang pangkalahatang wika ng ugnayan ngayon ay Tagalog or Pilipino. Ang pagkakasunod na ito ay Ladino, parang secular, ilustrado, pensyonado at huli ay ang eskolar. Ang huling kawing ay napapalooban ng lahat ng klase ng eskolar, fellow, manunulat at iba pang padala o panauhin sa Estados Unidos, Hapon at iba pang bansa. Kabilang dito ang sistema ng edukasyon na huhubog at huhulma sa diwa at kaisipan ng mga bagong kulturado na siya na ring aatang sa sarili na buuin ang kulturang nasyonal. Lahat ng mga konsepto, kalakaran, ideya at iba pa sa lahat ng larangang ito ay papalaganapin at matututunan sa wikang Ingles at sa loob ng pangunawa ng mga Amerikano. Ngayon naman, dumako na tayo sa dambuhalang pagkakahating pagkalinangan. Ano nga ba ito? Ano yung mga nakapaloob dito? At bakit tayo nagkaroon nito? So para madaling maintindihan, ang dambuhalang pagkakahating pagkalinangan ay ang tawag sa pagkakahati ng Kapilipinuhan o mga Pilipino na resulta ng pagkakatatag ng nasyon ng mga elite sa bansa. Dahil ito ang sanhi na paghihiwalay ng mga Pilipino sa diwa at sa pag-uugali at maging ipinapakita nito ang pagkakaugnay ng mga napakalagang mga aspektong pagkalinangan. Gamit ito ay mapapag-aaralan natin ang panunuot ng diwang banyaga sa bawat aspeto at aktibidad sa loob ng bawat larangan. Mula ekonomiya hanggang politika, matapos daan ng relihiyon, kultura at iba pa. Ngayon naman, sa pangkalahatan ay dalawang kalinangan sa pangkahulugang antropohikal ang nakapaloob at maaaring sumaklaw sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Ito ay kulturang nasyonal at kalinangang bayan. Ang kulturang nasyonal ay makikita sa itaas na bahagi ng illustration sa kanan, kung saan ito ay nagmula sa propaganda bilang resulta ng pagkatatag ng nasyon sa pamumuno ng mga elite. Ito ay umiinog sa konsepto ng nasyonong Pilipino na sa simulay binuo sa wikang Kastila ng mga propagandista at revolusyonista at maging ng ating mga former presidents at sa pakikipagtulungan sa mga Amerikano, kung kaya't sa wikang Ingles ang pagkahulma ng Estado sa ngayon. Ang kalinangang bayan naman na makikita sa gitnang bahagi ng ilustrasyon sa kanan ay kinalabasan ng proseso ng pagkabuo ng mga pamayanang Pilipino sa isang bayang Pilipino, ang Inang Bayan ng Himagsikan noong 1896. Ito ay nakaugat sa karanasang pangkasaysayan ng mga bayang Pilipino na nagkakakumpul-kumpol sa isang bayang Pilipino sa harap ng panonood ng kanluran. Ngayon naman, sa pangkalahatan ay dalawang kalinangan sa pangkahulugang antropohikal ang nakapaloob at maaaring sumaklaw sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Ito ay kulturang nasyonal at kalinangang bayan. Ang kulturang nasyonal ay makikita sa itaas na bahagi ng illustration sa kanan, kung saan ito ay nagmula sa propaganda bilang resulta ng pagkatatag ng nasyon sa pamumuno ng mga elite. Ito ay umiinog sa konsepto ng nasyonong Pilipino na sa simulay binuo sa wikang Kastila ng mga propagandista at revolusyonista at maging ng ating mga former presidents at sa pakikipagtulungan sa mga Amerikano, kung kaya't sa wikang Ingles ang pagkahulma ng Estado sa ngayon. Ang kalinangang bayan naman na makikita sa gitnang bahagi ng ilustrasyon sa kanan ay kinalabasan ng proseso ng pagkabuo ng mga pamayanang Pilipino sa isang bayang Pilipino,
ang Inang Bayan ng himagsikan noong 1896. Ito ay nakaugat sa karanasang pangkasaysayan ng mga bayang Pilipino na nagkakakumpul-kumpol sa isang bayang Pilipino sa harap ng panonood ng kanluran. Nakuha pa rin pagsamantalahan ng mga elit ang bayan sa pamagitan ng kanilang koneksyon dito. Halimbawa na lamang yung sa politika. Hindi sila naging tunay o totoo at nagpapakita ng pagkakaroon ng dalawang muka. O sa ibang salita, balimbing yung naging katingin ng mga elit noon. Ang kulturang nasyonal naman ay pinalaganap ng mga elit na isang instrumento ng dominasyon sa taong bayan upang ipagpatuloy lamang ang kulturang kolonyalistang hinalinhan ng mga elit sa kapangyarihang pang-ekonomiya at pang-politika. Kumbaga, ito ay kinopya lamang sa kultura ng kanluran. Ang kalinangang bayan naman, nakahugat ito sa mga kalinangan ng grupong etnolinguistiko na ang batayang prehistoriko ay ang pangkabias ng kontinum o pagkakaugnay-ugnay sa Austronesiano. Bawat isa sa mga grupo o komunidad na etnolinguistiko at dayuhan ay may sariling pantayong pananaw. Ang mga kilisang pang-etnisidad naman ay may pangkaming pananaw ukol sa kabuuang sosyal-politikal na nasyong Pilipino sa loob ng kasalukuyang estadong nasyonal at bilang epekto ng pag-iral ng kulturang nasyonal ng elit. May pangkaming pananaw sila dahil nakatutok lamang ang mga ito sa kanilang relasyon sa kabuuang nasyonal o ginagampan ng papel sa buong bansa, kadalasang sa mga otoridad na politikal nito. Ang layunin naman nila, mapangalagaan sa sariling interes at makakuha ng ilang pribilehiyo sa kabuuan. Wala silang pantayong pananaw maliban sa sirkulo ng mga nakikibaka. Ang mga grupong etnolinguistiko ng Pilipino o Banyagaman ay may pantayong pananaw dahil ang mga ito ang pinagmulan at pinagsipulan ng ating kalinangang bayan. Para naman sa pantayong pananaw ng pangkabuuang kalinangang bayan, kung isasantabi na muna natin lahat yung mga naangkat ng mga elit sa relihiyon, ideolohiya, politika at iba pa, matatagpuan natin yung buod ng kalinangang bayan. Kung titignan natin sa relihiyon, halimbawa ang Islam, Kristyanismo ng bayan, hindi pa rin sila nalalayo sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino, which is yung anitismo. Sa politika naman, hindi pa rin mawawala ang revolusyon at pagbabago. Like ang konsepto ng bayan na may katumbas sa ibang wika, parang iri sa Ilocano o abalen naman sa Kapampangan. Sa larangan naman ng kaisipan, ang konsepto ng sandugo, kadugo, angkan, lipi o lahi ay madaling matukoy pati na ang mga katumbas ito sa ibang parte ng Pilipinas. Ibig lamang sabihin nito ay malalim ang pagkakaugnay-ugnay ng mga Pilipino sa loob ng kalinangang bayan sa daigdig ng konsepto at ideya. Subalit, hindi lamang ito nabigyan ng sapat na pansin ng mga elit. Kaya importanteng pagtuunan nito ng pananaliksik at pangangalaga upang umusbong ang pantayang pananaw at ating kalinangang bayan. Ang kalinangang bayan ay nakaugat sa mga kalinangang etnolinguistiko na nabuo sa agos ng ating kasaysayan bilang kasalungat ng kulturang nasyonal. Natural na sa proseso ng akulturasyon ay nakabuo ang bawat grupong etnolinguistiko ng reaktibong kulturang batay sa buod ng kanyang kalinangan. Magkakamag-anak-anak at magkakapantay-pantay rin ang kalinangang Pilipino na lahat ay nakaugat sa kontinum ng Austronesiano. Masasabi na malakas rin ang kalinangang bayan sa kabila ng pangimasok ng kultura nasyonal ng elit dahil sa mga sumusunod na faktor. Unang-una na dyan yung kahirapan ng bansa. Hindi naging epektibo ang sistema ng edukasyon na pinalaganap ng mga elit mula sa mga Amerikano, lalo na ang mga bahaging pampubliko. Hindi lahat kasi ng sektor ng lipunan ay may pantay-pantay na akses sa dekalidad na edukasyon at dahil dyan, hindi rin nabigyan ng kaisipang kolonyal ang mga batang naghihirap, hindi tulad ng mga batang nakapag-aral na mas gusto nilang maging dayuhan ang kanilang nasyonalidad. Pangalawa naman is yung kapaligirang kapangkalinangan. Ang mga bata mula sa hanay ng bayan ay mas ipinagmamalaki ang kanilang mga bagay Pilipino kaysa sa mga bagay na imported. Kumbaga, may pagmamahal sila sa sariling atin. Malakas ang kapaligirang pangkalinangan ng kapilipinuhan at ito rin ay nakaugat nga sa isang malalim na kasaysayan. At ang pangatlo, kababawan ng kultura ng elit, sapagkat ito ay isang resulta lamang ng pangopya sa mga dayuhan. Kaya hindi maaaring maging kabihas ng pambansa yung kultura nasyonal dahil nga kinopya lamang sila sa mga banyaga at kanluran.
Napaka-importanteng maging batayan natin ang kabihas ng pambansa sa kalinangang bayan upang mabigyan ng tunay at makabuluhang identidad ang kabihas ng pambansa o ang ating pantayong pananaw. Bilang konklusyon, ang pantayong pananaw ay isang buong diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan. Ang pinakakatangian ng isang kalinangan o kabihasnang may kabuuan at kakanyahan. Ang kalinangang bayan ang siyang dapat maging batayan ng kabihasnang pambansa, may sariling pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan. Sumakatawid, dapat masaklaw ng kalinangang bayan ang kulturang nasyonal. Nasa simula pa lamang tayo ngayon ng yugto ng pagpapasaklaw ng kulturang nasyonal sa kalinangang bayan. Importante ang pagsasa Pilipino ng sistema ng edukasyon upang mas mapaunlad ang kultura ng bansa. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting ginagamit ang wikang pambansa tulad na lamang sa media, diaryo, nobela, comics, tabloid, libro, journal at iba pa. Sa pamamagitan nito, magiging mabilis ang pagpasok ng mga pagbabago sa agham at may himok ang paglikha at pagtuklas ng bago sa agham sa loob ng ating lipunan at kabihasnan. Lahat ng ito ay mga panimulang hakbang tungo sa pagbuo ng kabihas ng pambansa na may pantayong pananaw.